thank you po kay Broker Richard, Broker Nikki. Ayan, namamas ko po. Ayan. Okay. Wait lang. Ayan. Okay. Woo! Woo! Thank you, Lord. Okay, ayan, thank you, Lord, sa award na to. Unexpected din talaga. Nagtanim lang talaga ako ng nagtanim ng inquiries. And nagbunga naman siya nung last month. And, ay, thank you pala sa asawa ko soon. Andyan si May Cristela. Thank you yan sa support sa family. Sa mga staff, thank you pala. Grabe mag-asikaso sila mula sa mga license, di ba? Application natin. Okay, so focus and managing time ay isa sa pinaka-challenging para sa real estate journey ko. Nung nagsisimula pa lang ako at saka hanggang ngayon pa rin naman challenging talaga yung focus tsaka managing sa time. So alam ko maraming makaka-relate sa akin dito dahil nag-start ako sa Yesland part-time. Ang schedule ko noon, i-shortcut ko na lang, schedule ko doon dati is 9 a.m. to 6 p.m. So talagang challenge yung mag-assist ng client, di ba? Kasi alam naman natin, ang office is office hours. Pero ang ginagawa ko noon, change ako ng schedule, papasok ako ng madaling araw para after ko ng shift ko, magti-tripping ako and then aattend ako sa training. So, fast forward, tawag dito, pinagdasal ko kung ano ba ang plano sa akin ni Lord. And nakinig ako at di niya ako pinabayaan. Full-time na ako ngayon sa real estate. Ayan. Okay, so mga ano na rin, 2 years na rin. Ayan. Tapos, isa pang challenge ko naman, marami ring makaka-relate sa akin dito, ay yung pag-aasikaso sa bahay. Ayan, syempre kakain ng time yan, di ba? Nag-aasikaso sa anak, sa asawa, hatid, sundo, di ba? So, antag dito yung time management. So, isa din yung challenge sa akin. And syempre, mahirap pero ginagawa natin ng paraan, di ba? Ayan, gagawa natin ng paraan. And habang habang nagtitraining din ako nung before pandemic, kwento ko sa inyo about dun sa story ko about e-bike. Ayan, maganda to, e-bike. E-trike pala kasi siya, basta electric bike siya na 3 gulong. Ayan. Okay. So itong story ko to kasi, before pandemic kasi, parang ang hirap na mag-travel, mag-commute. May kliyente ako, medyo healthy silang dalawa. Ayan, cut ko ulit yung story. 3 project yung pinuntahan namin from San Pedro, Binyan, and Santa Rosa gamit yung e-trike namin. Pinagandaan ko yung pinul charge ko, pero at the end of the day, nalobat siya. Nagpahila ako ng tricycle. Ayan. Okay, maganda yung maganda yung story na yon. Pero nagpray kami ng asawa ko, sabi kong motor o sasakyan, yung kahit Wigo lang o Ion na maliit. Pero si Lord kasi may planong mas malaki sa amin. Parang ilang months lang biglang nagbigay sa amin ng Vios. Ayan, Toyota Vios. Ayan. Para shortcut na to kasi mabilis lang. Ayun, so yung mga time na yon kasi, ewan ko, parang clear sa akin yung vision na may pupuntahan yung real estate. Sana nakikita nyo rin yan. Yung real estate kasi, paano ba? Limited talaga 1 minute, may timer. Okay. Limited yung income ko talaga sa sa trabaho ko. And nakita talaga ni Lord John na hindi ka para diyan. Dito ka. So kahit pilitin ko man i-push yung sarili ko na gusto kong mag-level up, gusto kong maging team leader, maging supervisor sa trabaho ko, ayaw ni Lord. Kasi nung time na yon nararamdaman ko, parang iniiba niya yung ko, binibigyan niya ako ng mas maraming trabaho, parang sabi niya, hindi, dito ka. So nung nilagay niya ako sa real estate, simula nun hindi niya ako pinabayaan. Bawat monthly payment ko doon sa sasakyan, talagang real estate nagpo-provide noon. Talagang, tapos, binigyan niya pa kami ng parang lupa. Basta yung plano na hindi mo may isip na bibigyan niya sa inyo,
na parang nagplano kayo ng para pag sarili nyo, pero may ibang plano pala si Lord para sa atin. Ayan, i-close ko na lang sa favorite natin, verse dito sa Yesland. Jeremiah 29:11. Ayan, sabay-sabay tayo dito. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ayan, paulit-ulit yan. Again, yung priority natin, time and focus. Unahin natin yung si God and pamilya natin. Kasi yung ginagawa natin pang-araw-araw, mapapalitan at papapalitan yan. Pero si God, nag-iisa lang yan and ang pamilya natin. Ayan. Thank you! Merry Christmas! Good morning, Yesland family! Nakaka-nervyos pala dito sa harapan. Actually, this is my first time to receive an award since nauna po talaga yung husband ko bago ako. May question lang ako sa inyo. Sino po dito ang may dream stealer na kapamilya? Kindly raise your hand. Yung tipong pag-a-attend kayo ng mga gating sisling, seminars, ang daming sinasabing negative sa inyo. At saka yung hindi naniniwala na makakabenta ka o kikita ka sa industry ito. Sino yon? Yung mga nakaka-relate na to. Wow, ang dami. Well, standing in front of you is once a dream stealer. Sorry na. Tao lang, nagkakamali. Well, when my husband started 2 years ago, ayaw ko talaga kasi ayoko ng benta-benta. Sabi ko sa kanya, ano na naman yung pinapasok mo? Tapos isasama mo na naman ako. Pero, syempre, laging full support ako sa kanya kahit ayaw ko. Sinasama niya ako sa sisling lagi. And hindi ko maintindihan kung bakit attend ng sisling, wala naman siyang benta. O, di ba? Later na lang na-realize ko, yun pala ang way niya para mabudol niya ako. Kasi maraming nagsasalita in front na nag-i-inspire. So, na-realize ko, hindi lang pala siya awarding ng mga top sellers. Kailangan mag-attend ka to inspire. Para ma-inspire ka. Kaya yung mga nag-attend dito at nag-show off, mag-thank you kayo sa sarili nyo kasi you are allowing yourself to be inspired and motivated. Palakpakan naman dyan. Actually, sa kaka-attend naming mag-asawa, di ba nga, dating nega ako, dami kong sinasabi na hindi ka naman nakakabenta, tagal-tagal na mo na dyan, ilang buwan ka na, attend ng attend, tapos walang benta. And then one day, alam mo yon, sa kaka-attend ko, sa kaka-attend ng training, nabago yung mindset ko. Meron kaming favorite line ng isang sales director dito. Kasi lagi niyang sinasabi at the end ng speech niya, lagi niyang sinasabing, keep the faith alive. Kasi ikaw na ang next. Alam mo, para itong ringtone sa akin na napapakinggan ko, I hold on to these lines lagi. And here I am today in front of you. Once a dream stealer, ngayon tumatakto na. Palakpakan naman dyan. Siyempre, hindi ako solo sa victory ko na ito. I have a partner na nagpapasalamat ako sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya na nagtuloy-tuloy kahit ninenega ko siya, kahit dinidemonyo ko siya lagi, kung ano-ano sinasabi ko.
Tuloy-tuloy siya, hindi niya ako pinapansin, dinededma niya ako, attention ng attend. Hanggang sa nagka-resulta siya, and buti na lang, nabilin pa niya ako ng kotse. Napag-aral pa niya ako maging broker. At syempre, na-inspire niya ako to sell and inspire people here in Yesland. I would like to share the stage. I'm calling my husband. Ahem. Ang alalay ng broker, Papa Jel. Wow! Palakpakan natin, no? Top 2, si Brooke, dating dream stealer, ngayon, broker na. And she is now heading our Team Jerusalem team, which incidentally, this month, top team. Palakpakan naman po natin, Team Jerusalem. Alright. Naalala ko last time no, nung umakit ako ng stage, I was also top 2 last year. At incidentally, si Brother Drus din yung speaker natin. Kaya, Broker Nikki, nasan ka man? Dalas-dasan natin yung invite kay Brother Drus. Kasi laging nasa stage kami pagka si Brother Drus ang bisita natin eh. Anyway, yun lang. Merry Christmas sa inyong lahat at sana makabenta tayo sa susunod na taon. Merry Christmas! Hello, Yesland family! So, ako nga po pala, sa mga hindi po nakakilala, ako po si Ana Vic Villanueva, newly accredited salesperson. Bale, last October 5 lang po ako na-accredited. Ayun, unang-una, syempre, nagpapasalamat po ako kay Lord. Kasi, na yung binivisualize ko, ay binibigay niya talaga sa akin. So, yun, thank you, Lord, palagi. At syempre, thank you kay SM Ariel at saka po sa kanyang wife na si Ate Jolly. Kasi sila po yung sumusuporta palagi sa akin since day one. Lagi po silang nandyan kahit nung mag-exam pa ako, revalida, lagi ko po silang kasama. Kahit po sa tripping, kapag po available sila, madali po silang nalalapitan. At syempre, nagpapasalamat po ako sa Yesland Realty kasi ngayon ko lang po na-experience magsalita sa harapan ng maraming tao. So, ayun, ako po ay nangangarap noong seats pa lang ako na maging isa sa top seller. Idinidikit ko po yung picture ko doon sa poster ng ibang real estate salesperson dito. So, tinitingnan ko kung maganda ba. So, ngayon, naranasan ko na siya. Isa ako sa top 10. Ako po yung top 9. Then, ngayon, ako po ay top 1 sa sales unit. So, yeah, thank you po. Ang ginagawa ko po para ma-manage yung time ko, doing more activities in real estate career, nagpa-plan ahead po ako. Kumbaga, bago po ako matulog, iniisip ko na agad yung gagawin ko bukas. So, nagagawa na po ako ng poster ko. Dapat po, sorry po, kinakabahan talaga. Dapat po, meron tayong priority list. Kasi sa dami po ng ginagawa natin, hindi po natin alam kung ano yung ating uunahin. So, to have a priority list rather than to a do list. So, para po mas ma-determine natin kung alin yung importante at need ng urgency. So, set a time limit to complete task po para po magawa pa natin yung ibang importanteng gagawin. So, ayun po, managing your time well leads to more opportunities and less time wasted on unnecessary activities. So, yun lang po. Maraming salamat. Hi everyone! Good morning, Yesland family! My name is Janine Tila Barreno and I'm your top 1 seller for the month of November. Sana po ay ma-enjoy nyo po ang Christmas party and year-end Thanksgiving celebration ngayon.
Pasensya na po kayo kung hindi ako naka-attend. May importante lang po akong kailangan puntahan na kasabay po ng ating celebration. How did I prioritize and manage my time on doing more activities on real estate career? For me, hindi siya madali since I am a full-time mom and also part-time in real estate. But since gusto ko yung ginagawa ko and consistent lang yung mga strategy na ginawa ko before, like posting, site tripping sa mga location at mga project na hindi ko pa napupuntahan. Also, pagsagot ng mga inquiries ng mga client. So, malaking tulong sa akin na marunong akong mag-drive bilang isang salesperson. Kasi nagagamit ko siya sa pagiging salesperson since meron akong mga kids na pwede kong isama sa tripping kapag may biglaang tripping, may biglaang client assistance, then may time kasi na may mga client po na biglaan na lang magpapatripping at gusto nilang makita yung location ng project. So, malaking bagay yung pagdadrive since hindi ko na kailangan na mag-antay ng driver or ng service na pwedeng akong pumunta dun sa site. Maihahantulad ko siya sa pagiging isang real estate nung nag-aaral ako mag-drive since nung hindi pa ako marunong mag-drive, ang una kong kinamit is kailangan malakas yung loob ko, matapang ako at hindi mainitin yung ulo ko sa kalye. Ganon din sa pagiging real estate salesperson na kailangan hindi mainit yung ulo natin sa mga client, kailangan the way na kakausapin natin sila, lagi tayong nak-smile, then lagi lang tayong happy i-assist yung mga client natin. Before kasi, e-bike lang po yung dinadrive ko, but since yung kids ko po is na-aksidente po siya sa e-bike, nahulog siya din na yung braso niya nung anak ko po. So, ako na makakuha ng sasakyan kahit second hand since kaya naman namin. So, yun. Then, pinagsikapan ko na matutong mag-drive. Then, yun din yung sabi ni sister ko na ibibili niya ako ng sasakyan kung matututunan ko. So, tinapangan ko yung loob ko, nilakasan ko yung loob ko para matutong mag-drive at nagagamit ko siya ngayon. Malaking bagay yun na anytime pwede akong mag-tripping kahit saan or kapag may malaking blessings po sa akin si Yesland Realty kasi pinag-pray ko talaga siya before nung may time na sobrang stress ako since yun nga ilang taon ako na housewife lang. So, pinag-pray ko na sana meron akong isang bagay na pagkaabalahan at yung kikita ako, yun nga. So, thankful ako kay Yesland na kumikita ako na pinaghirapan ko. Kasi before, nag-aantay lang ako ng bigay ni Mr. yung pang-budget namin. Masarap sa feeling kasi na meron kang sariling kinikita, na meron kang naiipon, meron kang nagiging investment, at may napupunta yung mga pinaghihirapan mo. Then, para din sa future ng mga bata. Then, lagi ko lang tinitignan yung biggest why ko kung bakit ako nandito sa Yesland palagi. Then, continuous lang ang pagiging consistent sa lahat ng bagay. Kung ano ba yung naging strategy mo nung nag-start ka sa Yesland until now, mas hinihigitan ko pa yung mga ginawa ko noon. So, since marami akong gustong tulungan na magkaroon ng bahay, tuloy-tuloy lang din yung pagiging masipag ko. So, yung blessings naman ibibigay sa atin ni Lord kapag nakikita niya na masipag tayo, tuloy-tuloy tayo sa ginagawa natin. Huwag tayong sumuko kahit may time na hindi tayo nakakabenta. Huwag tayong mawala ng pag-asa, mag-post pa rin tayo ng mag-post. Darating yun din yung time natin din. Kapag sunod-sunod na yung benta natin, ituloy-tuloy lang natin yun, sabi nga ni Broker Arman, di ba? Pag nawala ka na sa focus, kumbaga pag hindi ka nakakabenta ng ilang buwan, parang tuloy-tuloy din na hindi ka makabenta. So kung nakakabenta ka ng buwan-buwan, or kahit sa liitan kang nakakabenta, or ituloy mo lang yung timeline na yun. Thankful din po ako na napasama po ako sa incentive ng Peace Conference kasi malaki yung binago nito sa buhay ko. Totoo yung sinasabi nila Broker Nikki na life-changing siya. So, nagpapasalamat po ako kay Broker Nikki and Broker Richard na naka-join ako sa Peace Conference. Yung pakiramdam na ibang tao ko nagpunta doon din, nung natapos mo siya, until natapos mo siya in 3 days, parang mas mabuting tao ka na nung umuwi ka. So, malaki yung realization. Maraming mga realization like, marami ka nagawa before na pinagsisihan mo na hindi pa huli yung lahat para maitama mo yun. So, maraming salamat po sa inyong lahat. And advance Merry Christmas po. Magkita-kita po tayo next year. And bye po. Namiss ko kayo. Bye!